Makasaysayang araw mga ka-aral pan. Tayo ngayon ay nasa quarter 4, week 4, ang ASEAN at hamon sa likaskayang pag-unlad ng Pilipinas at ng Timog Silangang Asya. Trivia time, balik kasaysayan. Binubuo ng 10 bansa sa Timog Silangang Asya ang kabuuang populasyon sa rehiyon ng ASEAN, kung saan ito ay aabot sa 663.9 milyong katao noong 2021. Dahil dito, 8.4% ng populasyon ng mundo ay mga mamamayan ng ASEAN. Ang Indonesia ang pinakamataong bansa sa Timog Silangang Asya. Sa kabila ng adhikain nitong One Vision, One Identity, One Community, ang ASEAN ay isa sa mga rehiyon na may pinakamaraming kultura sa buong mundo. Ang ASEAN ay tahanan ng daan-daang iba't ibang mga pangkat etniko na bawat isa ay may sariling natatanging kultura at tradisyon. Gawain isa, Founders Keeper. Tukuyin kung sino-sino ang mga nasa larawan at kung anong bansa ang kanilang kinabibilangan. Narito ang mga sagot. Narciso Ramos, ang Foreign Minister ng Pilipinas. Adam Malik, Indonesian Foreign Minister. Tanat Koman, Thailand Foreign Minister. Tun Abdul Razak, Deputy Prime Minister of Malaysia. At Sinatambi Rajaratnam, Singapore Foreign Minister. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain 2, halo letra. Panuto, tuklasin ang salitang mabubuo sa nakagulong mga titik. Gawin sa loob ng 2 minuto. Tama, ang mabubuong salita ay likas kayang pag-unlad. Naririto naman ang pamprosesong mga tanong. Ano ba ang likas kayang paggamit? Ano naman ang likas kayang pag-unlad? Para sa ikalawang bilang, ano-ano ang mga hakbang na ginagawa ng ASEAN para makatugon sa likas kayang pag-unlad? Ang sagot ninyo ay bilang paunang kaalaman ukol sa paksa. Para sa gawain 3, lambat pangingisda, kalaykay pagsasaka. Panuto, tukuyin kung ang sumusunod na hamon ay sa sektor ng pangingisda o sektor ng pagsasaka. Bilugan ang lambat kung sektor ng pangingisda at kalaykay naman kung sektor ng pagsasaka. Isasagawa ito sa loob ng 10 minuto. Sa unang tanong, irigasyon at patubig. Ikalawa, El Nino phenomenon. Ikatlo, red tide at pagkasira ng bahura. Ikaapat, underwater sonar at radar. Ikalima, conversion sa subdivision ng mga lupain. At ito ang mga sagot. So sa irigasyon at patubig, ito ay kalaykay. Ito ay tumutukoy sa pagsasaka. El Nino phenomenon ay kalaykay. Red tide at pagkasira ng bahura, lambat. Underwater sonar at radar, lambat. At ikalima, conversion sa subdivision ng mga lupain ay kalaykay. Ang ASEAN at hamon ng likaskayang pag-unlad sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Ang 17 Sustainable Development Goals ng United Nations batay sa framework ng ASEAN. Ang 10 bansang kasapi ng ASEAN ay lumagda sa United Nations Sustainable Development Goals o SDGs. Iba't ibang paraan ang ginawa ng mga bansang ito upang makamit ang likaskayang pag-unlad. Tahanan ng higit 6 na milyong tao, ang ASEAN ang isang rehiyon na binubuo ng iba't ibang kulturang patuloy na nagbabago at nakararanas ng pag-unlad sa maraming aspekto. Ang SDGs o likaskayang pag-unlad na kilala rin bilang Global Goals ay pinagtibay ng United Nations noong 2015 bilang isang sandigang panawagan sa pagkilos upang wakasan ang kahirapan, protektahan ang mundo at tiyakin na pagsapit ng 2030
lahat ng tao ay magtatamasa ng kapayapaan at kasaganaan. Naririto ang 17 Sustainable Development Goals ng United Nations batay sa framework ng ASEAN. Una, walang kahirapan. Ikalawa, walang gutom. Ikatlo, mabuting kalusugan at maayos na pamumuhay. Ikaapat, dekalidad na edukasyon. Ikalima, pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ikaanim, malinis na tubig at sanitasyon. Ikapito, abot kaya at malinis na enerhiya. Ikawalo, disenteng trabaho at maunlad na ekonomiya. Ikasiyam, industriya, inobasyon at infrastruktura. Ikasampu, bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay. Ikalabing-isa, mga lungsod at pamayanang tuloy-tuloy ang pag-unlad. Ikalabing-dalawa, responsableng pagkonsumo at produksyon. Ikalabing-tatlo, aksyong pangklima. Ikalabing-apat, buhay at yamang dagat. Ikalabing-lima, buhay at yamang lupa. Ikalabing-anim, kapayapaan, katarungan at matatag na mga institusyon. At ikalabing-pito, pagtutulungan para sa mga adhikain. 1. No poverty. Number 2, zero hunger. Number 3, good health and well-being. Number 4, quality education. Number 5, gender equality. Number 6, clean water and sanitation. Number 7, affordable and clean energy. Number 8, decent work and economic growth. Number 9, industry, innovation, and infrastructure. Number 10, reduce inequalities. 11, sustainable cities and communities. 12, responsible consumption and production. 13, climate action. 14, life below water. 15, life on land. 16, peace, justice, and strong institutions. And number 17, partnerships for the goals. Tugon ng ASEAN sa likaskayang pag-unlad. Kinilala ng 2030 Agenda para sa likaskayang pag-unlad na ang pagbibigay wakas sa kahirapan at iba pang kawalan ay kinakailangang may kasabay na estratehiya na makapagpapabuti sa kalusugan at edukasyon, pagbabawas ng hindi pagkakapantay-pantay at pagpapaunlad ng ekonomiya habang hinaharap din ang climate change at preserbasyon ng karagatan at kagubatan. Sa kabila ng katotohanang hindi naman direktang may otoridad ang ASEAN sa implementasyon ng SDGs, ito ay aktibong nakikiisa sa pagpapabuti ng sustainable development sa rehiyon. Narito ang ilang hakbang na isinasagawa ng ASEAN kaugnay ng 17 SDGs. Integrasyon sa bisyon ng ASEAN, ang Vision 2025 ng ASEAN na nagsisilbing mapang tunguhin ng mga kasapi ng ASEAN ay may layunin tungkol dito. Layo nito ang pagwawakas sa kahirapan, pagpapabuti ng panloob na pag-unlad at tiyak na paglilinang ng likaskayang pag-unlad. Ang bisyon ng ASEAN 2025 kaugnay ng Partnership for Sustainability. Noong 2018, pinagtibay ng ASEAN ang partnership o pinagsama-sama para sa likaskayang pag-unlad. Layon ng bisyong ito ang mapagbuti pa ang koordinasyon hindi lamang sa pagitan ng mga kasapi nito, kundi pati na rin sa mga kasosyo o kasama nitong dialogue partners at iba pang kaugnay na kasapi sa pagsasakatuparan ng mga hakbang para sa likaskayang pag-unlad. Ang ASEAN ay mayroong mga hakbang na isinasagawa hinggil sa pangkapaligirang pag-unlad. Halimbawa nito, ang ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity o AWGNCB na nagsusulong ng konserbasyon ng biodiversity at ang ASEAN Peatland Management Strategy na naglalayong mapangalagaan at mapangasiwaan ang peatland ecosystem.
Ang ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation o APASTI, hinimok ng APASTI ang kolaborasyon sa siyensya, teknolohiya at inobasyon upang maharap ang hamong rehiyonal kasama ang mga bagay na may kinalaman sa likaskayang pag-unlad. Isinusulong nito ang pagsasagawa ng pagsasaliksik at paglilinang ng mga pagbabago sa teknolohiya at pagpapaunlad ng kakayahan at kapasidad sa mga lupaing agrikultural, pangkalusugan at enerhiyang renewable.